Nag-request nga ang mga kasamahan ko na magluto naman daw ako ng Arabic food kasi nagsasawa na daw sila sa Filipino food. So ayan, dali-dali na nga akong kumuha ng aking mga ricados kasi sabi ko gagawa ako ng laham biryani with vegetables. Unang ginawa ko nga, nagpaint muna ako ng mantika tapos nilagay ko yung carrots at saka pasas kasi ito ang ipapang toppings natin sa ating biryani. So nang golden brown na nga siya guys, kinuha ko na rin siya at naglagay na rin ako ng isa pa nating ipang toppings itong sibuyas. At nakalimutan ko nga magbabad ng bigas kaya ayan, binabad ko muna siya at iniwan ko muna tong ating sibuyas. Kaya nang mabalikan ko nga, luto na siya at okay na siya to. Hanguin na natin. At na matapos ko nga yung pang toppings natin na sibuyas, nagisa pa rin ako ulit ng sibuyas. Bakit ko po siya iniba-iba? Kasi ayaw ko yung ipangalawang sibuyas na igigisa ko sa laham ay magiging overcook. Feeling ko kasi papait siya kasi itong laham gusto ko kasi ginigisa talaga siya ng as in gisang-gisa. Maamoy kasi itong laham kaya ayan, ginisak muna siya. Nung bumangbango na nga itong laham, saka ko naman nilagay itong mga ingredients natin na kamon, barat, pepper, asin, dried lemon, cinnamon stick, at laurel. Yan lang nga po ang nilagay kong mga ingredients dito sa atin laham. Saka ko naman siya ginisang-gisang-gisa. Tapos nilagyan ko siya ng tomato paste na konti lang para pampalasa niya rin. At nilagyan ko rin yan siya ng Knorr cubes, dalawang Knorr cubes nilagay natin kasi marami-rami itong laham natin. At saka ginisang-gisa ko talaga siya guys. Gusto ko talagang nagisang-gisa talaga yung ating laham kasi ayaw ko nang may amoy talaga siya. Tapos nilagyan ko na rin ng sili para maging maanghang-anghang at nilagyan ko ng yogurt. Saka ko naman siya hinalo-halo ng mabuti guys para naman hindi siya talaga malangsa. Alam niyo naman yung laham dito, 'di ba? Sobrang amoy niya talaga. At tapos ko nga satisfied na nga ako sa aking paghalo-halo. Nilagyan ko na siya ng mainit na tubig kasi pakukuluan natin ito ng matagal na matagal. Matagal talaga yung pakulo ko nito kasi hindi ko alam na medyo may edad na pala ito. So pinakuloan ko siya ng 1 oras sa mahinang apoy at nung masatisfied na nga ako, nilagay ko naman yung ating mga veggies na patatas at saka carrots. Tapos nilagyan ko ulit ng isa pang pepper kasi gusto kong kinakain siya ng crunchy. So pinakuloan ko na lang yan at hinintay-hintay ko na maluto pa yung ating mga vegetables. Kaya ayan, nilagyan ko ulit ng tubig kasi feeling ko talaga kulang siya para sa ating rice guys. So marami-rami yung rice. Nung makumulo na nga siya at hinalo-halo ko ulit tapos tinikman ko kung okay na siya. Pero hindi talaga ako mahilig tumikim. Pero tinikman ko talaga siya kasi ngayon lang ulit ako nakaluto ng ganito guys. So nilagay ko na rin yung ating white rice na binabad natin ng 1 oras. At nagdagdag ako ng konting asin pala dyan guys kasi nakulangan ako ng asin. Konti lang naman. Una guys, pinakulang ko muna siya sa malakas na apoy. Nung konti na nga lang ang tubig niya, nilagyan ko na ng foil at hinaan ko na yung apoy hanggang sa maging dry na dry talaga siya kasi nga iniwan ko muna nga yan kasi sumbon daw nga muna ako sa aking alaga, sumabay nga si Lola kaya nga happy ako kasi nakita ko tong Kingdom Tower. Ayun, ang laki-laki niya talaga guys, kaya ayun, happy ako kasi nga nakikita ko lang siya dito sa bahay pero ang layo niya, pero ang laki-laki niya talaga, nakikita siya kahit saan. So it's a Kingdom Tower, may tawag sila nito sa Arabic pero nakalimutan ko na lang. Ito nga siya at ang ganda niya. So nang papauwi na nga kami, chinat ko yung kasama ko sa Ate May na sabi ko, ilagay mo yung mga toppings natin kasi hindi ko nga nalagay. At ayan, ito nga ang video niya, sorry at buron. Toppings lang yan ang nilagay niya, yung pasas at saka carrots tapos yung sibuyas. So ayan na nga ang ating biryani kabsa with vegetables. Yun lang, bye! Mwah!